Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maripiol, ang mami ni Makmak. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang simpleng love story po namin ni Joseph Piol, ang daddy ni Makmak. Kung napapansin po nyo na wala po dito si Joseph dahil po busy po siya sa kanyang trabaho at hindi po niya maisingit ang time na to. So, pagpaumanhin po. So, hayaan nyo na lang po na ako ang magbahagi ng love story po namin. Anyway po, nung 1996 po, magka-phone po kami ni Joseph dahil po yung boardmate ko po ay kaklase ni Joseph nung high school. So, alam nyo naman po noon, uso yung phone pal pag nasa boarding house. Dahil po ako po taga Pampanga, si Joseph ay taga Mindoro. So, nag-rent lang po kami nagbe-bake space po kami sa Maynila, sa may Sampaloc po. So, yun po, dahil walang mga magulang na nagbabawal. So, yun po, nag-usap po kami gabi-gabi sa telepono at hanggang magkapalagayan nga po ng loob. So, nag-decide po kaming magkita sa boarding house. Pumunta po sila kasama ng mga kaklase niya. Nung una po ay walang parang nung nagkita kami, mga simple lang po, yung parang normal na lang, walang spark, walang yung parang yung nagustuhan mo na kagad, hindi po gano'n ang nangyari. So, hanggang umalis po sila sa bahay, then po nag-usap na naman ulit, tapos pero po yung parang nung nagkita po kasi kami ni Joseph, hindi naman po talaga yung parang naging gusto mo na siya, ganyan. So, ayun po, so nung time po na yon, may isang nanligaw po sa akin na kumbaga po kasabay ni Joseph na nanligaw sa akin. So, yun po ang sinagot ko. So, after po although po hindi ko po sinagot si Joseph, nakikita pa rin po kami kasi yung pong kaibigan niya, boyfriend po ng kapatid ko. So, kahit po hindi kami masyado nag-uusap, pero nakikita ko pa rin po siya. So, nung time po na yun, may boyfriend nga po ako, so, dahil nga po, kasi po, nung time na yun, talagang hindi naman seryosohan ng pag-boyfriend at pag-girlfriend, ganyan. So, nag-break po kami ng boyfriend ko. So, after po nun, since po si Joseph ay lagi lang po nandyan, nakikita ko naman, parang hindi naman po siya talaga totally nawala sa buhay ko. So, ayun po, by November, lagi po kami nag-decide na naman po kami magkita, mag-usap, then nagde-date po kami, yung normal na ginagawa po ng boyfriend girlfriend. Lumalabas po kami, naalala ko po yung first date namin, nanood po kami ng sine sa may yata Evergotesco. So, yun po, hanggang nag-decide po kami, yung December 7, 1997, nag-decide po kami maging kami na. Although, yung syempre bata pa rin po kami noon, hindi naman po sinasabi na love na namin yung isa't isa, yung gano'n, hindi naman, yung parang, di ba po, ang love na de-develop, yung parang gano'n. So, hanggang, December po yun, so mga ilang buwan, yun po, lagi kaming lumalabas, kumakain sa labas, ganun po. So, dala po ng kabataan, nabuntis po ako by August po yun, 1998. Yun nga po ay si Makmak. So, sa una po talaga napakahirap dahil malaki po yung expectation ng magulang namin sa amin, lalo na po sa side ko dahil po nung high school po ako, maganda po yung record ko nung high school, so nag-expect po yung magulang ko na hanggang college magiging maganda din po yung pag-aaral ko. So, ayun po, hindi ko po talaga masabi sa magulang ko, lumipas po ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi ko po talaga after 4 months, dahil nga po malaki na yung tiyan ko, so nag-decide po akong umuwi ng Pampanga.
So, si Joseph din po, sinabi niya sa magulang niya na yun nga po, buntis po ako. So, yung magulang niya pumunta po ng Maynila at nag-decide pong pumunta ng Pampanga. Ayun po, sa una po talaga, napakahirap. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. At dahil po naawa din po ako sa magulang ko, tapos po nahiya din po ako sa magulang ni Joseph. Dahil po 19 lang po si Joseph noon, ako po 21. So, ang hirap po talaga ng kalagayan namin. Pero po sa tulong po ng mga magulang namin, dahil po napaka-understanding po talaga nila, so yun po, nag-work, nag-usap po sila na wag muna po kami ipakasal dahil po bata pa, unang-una po, bata pa po kami. Pangalawa, nag-aaral pa po kami. So, hindi po kami pinakasal nung time na yun. So, aral po kami. Ako po, ang hirap po talaga ng kalagayan ko nun dahil po buntis po ako noon, tapos may mga research, mga thesis, mga ganun. Talaga pong pinagpursigihin ko po talaga na makatapos ako ng pag-aaral. Ganun din po naman yung asawa ko, si Joseph. Ganun po ang ginawa niya. Nagsumikap po kami sa pag-aaral namin at dahil nga po para sa amin din po, tsaka sa magiging anak po namin. So, nanganak po ako sa Pampanga at pag ano po yun, May po yun. So, pagka May po, nanganak po ako sa Pampanga, iniwan ko po si Makmak sa amin. Tapos po, nagpatuloy po ako sa pag-aaral ko. So, yun po, nagpatuloy po ako sa pag-aaral ko at nagpursige hanggang makatapos po kami ng college. So, after po ng pagkatapos, nakagraduate na po kami ng college, nagtrabaho po for 1 year si Joseph sa Pilipinas. And then po nag-decide, dahil po may mga kapatid ako sa Dubai, nag-decide po kami pumunta dito. Which is, kasalukuyan po ngayon, nandito kami sa Dubai. So, dahil, although po napakahirap kasi iniwan po namin si Makmak sa magulang po ni Joseph, sa in-laws ko po. So, pero po through communication, through email, telephone, nakakausap naman po namin si Makmak at dahil po sa magandang pagpapalaki naman din po ng in-laws ko. So, yun po, nakaraos naman po at nung pong una po talaga, ang hirap po ng naging buhay din po namin dito dahil po nagpunta kami ng Dubai. Visit visa po kami, napakahirap po talaga. Lagi po kami nag-aaway din po ni Joseph dahil po nahiya din po siya sa mga kapatid ko dahil nung time po wala po siyang trabaho. Pero po alam niyo po yun, dahil po sa pagmamahal namin sa isa't isa, so nakayanan po namin lahat at ayun po, nung pong naging maganda na po yung trabaho namin, sweldo namin, nag-decide po kami by December 2002 po, nag-decide po kami magpakasal dahil nga po kailangan na rin po ni Makmak ng papeles sa school. So, yun po, nag-decide po kami nagpakasal dito. Yung simple lang pong kasal ang ginawa po namin kasi wala naman po kasi ang mga magulang namin dito. So, yun po. So, sa kasalukuyan po, ayun po, may magandang trabaho naman po yung asawa ko at ako po may magandang trabaho naman. At after 12 years po, magkakaroon na po ng kapatid si Makmak at ngayon po ay masaya po kami at kontento sa buhay sa tulong ng aming mga magulang at mga nakapaligid sa amin. Naidaos po namin ang lahat ng pagsubok sa buhay namin sa tulong ng Panginoon at maraming salamat po at magandang araw ulit sa inyong lahat.